Showbiz fanatics Catherine Bernardo and Alden Richards abay pilit na ginagawan ng mga issue patungkol sa lalaking kasama ni Catherine. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil ang dami po na iniintriga ngayon at pinag-uusapan nitong si Miss Catherine Bernardo ng maraming mga bashers kasi iniuugnay na naman ang pangalan ni Miss Catherine sa isang lalaki na masasabi natin na talagang kaibigan niya lang at isa ito sa mga hindi pa man dumarating sa buhay, hindi pa man nagkakamabutihan ng isang Alden Richards at Catherine Bernardo ay magkaibigan na sila. Panoorin natin to. Thank you so much po. See you next week na bro. Bye! Matapos ngang maspatan si Catherine Bernardo at Dominic Roque na spotted na magkasama sa gym at ngayon naman ay magkasama silang nagkaroon ng session with Dr. Ivy Clinics. So, naispatang magkasamang nag-gym together sina Catherine Bernardo at Dominic Roque na nag-trending ngayon sa X sa dating Twitter. Ang larawan ng dalawa dahil na rin sa pagbibigay ng reaksyon ng mga fans ukol sa pagiging malapit nila muli sa isa't isa. Sa katunayan, mismong trainer ay coach nina Catherine at Dominic na si Mauro Lumba ang nagbiso sa dalawa na magkasama ito na mag-upload siya sa kanyang Instagram story nitong Martes ng gabi. Workout buddies caption nito sa ibinahaging larawan ng dalawa kasama ang anak niya. Pag-amin ng celebrity fitness coach, naaliw siya sa pagiging close ng kanyang anak na babae kay Catherine kaya ibinandera niya ito sa social media. At agad naman itong ibinahagi ng mga fanay ng kapamilyas actress sa iba pang social media pages. Marami ang pumuri kina Dominic at Catherine dahil finally ay bumalik ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Matatandaan noong paman ay malapit na ang magkaibigan ng dalawa at sa katunayan pareho silang miyembro ng Nguya Squad. Ngunit na magkaroon nga ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Daniel at Dominic ay naging malimit na ang interaksyon nila Catherine. At ngayong break na ang dalawa ay muli na namang nagiging malapit ang dalawa sa isa't isa. Napapadalas na rin ang presence si Dominic sa mga ganap sa buhay ni Catherine at maging sa mga simpleng paglalaro ng volleyball at pag-gym ay magkasama ang dalawa. Kaya naman may ilaring fans ang hindi mapigilang maging dilulu o maglagay ng mali siya sa pagsasama ng magkaibigan. Samantalang wala pa namang pahayag o reaksyon sina Catherine maging si Dominic hinggil sa pangyayari. Kasi 'di ba, ito mismo po yung pinakadahilan kung bakit po sina Alden Richards at Catherine Bernardo talagang ayaw pong umamin sa publiko. Biruin ninyo, hindi pa man sila nagkakaroon ng talagang final na pag-amin sa publiko na sila na ay may mga pilit ng sumisira sa kanilang relasyon. Biruin ninyo kahit sino po yung makasama ni Miss Catherine, kahit na alam ng lahat na magkaibigan itong dalawang ito, pero ginagawa sila ng issue. So pagkatapos kasi na mag-break or naglabas ng statement si Miss Bea Alonzo na sinasabi niya na si Mr. Dominic Roque daw ang nag-insist na mag-break sila, nakita na nga naspatan na silang dalawa na ni Catherine ang magkasama. Dahil siguro ang isa sa mga dahilan nito dahil ang dati laging kasama ni Mr. Dominic is si Miss Bea Alonzo sa Dr. Ivy, kung saan doon din po nagpapaklinik at nagpapaganda ng skin si Miss Bea Alonzo, na bagay na hindi matanggap ng ilan dahil sinasabi nila na nasa Hong Kong daw ngayon di umano itong si Mr. Alden Richards, kaya nagagawa daw ni Miss Catherine Bernardo mga bagay na ito. Kaya nga medyo ang pinakamaganda niyan, wag na lang sila magbasa ng mga bad comments about them para hindi maapektuhan yung kanilang relationship. Dahil sabi nga ni Alden the more sila na umaamin sa publiko, nagpapakita ng mga evidence, talang nagkakamabutihan sila. May mga tao po dito po sa social media ang pilit na sinisira at
sinisiraan silang dalawa. Yun mismo ang isa sa pinaka-major reason kung bakit mas gusto nila maging pribado ang kanilang mga personal na buhay, ang kanilang relationship, para nga naman walang taong pwedeng umatake kung ano man yung level ng kanilang relationship. So, ngayon natin naiintindihan yung sinasabi ni Alden Richards. And dahil dyan, mag-react naman tayo sa inyong mga komento at reaksyon patungkol sa mga latest updates po natin sa ating social media accounts. Mag-umpisa po tayo sa unang komento. Sabi po ng isa, Stacy Vargas, sorry Alden and Kat, you need to feel the movie situation. The loneliness must be felt by both of you. Kudos to Direk Cathy. Kasi meron pong pinag-utos si Direk na kung pwede is wag muna silang magtawagan, ganun, para ma-feel nila yung tinatawag na long distance relationship. Ibig sabihin, inihahanda sila ni Direk sa mga sitwasyon na pwede nilang suungin sa movie. Sabi ni Coco Channel, wow, Hirsch Direk Cathy, but that's okay. Movie first. Sabi naman ni Celeste Alonzo, tama ka dyan. Siyempre, hindi niya kaya makuha si Kat, kaya naghahanap ng iba na maibibigay yung gusto niya nang walang kasal, di ba? So, isa ito sa mga major issue kasi ng Katniel eh. So, sabi naman ni Ma'am si Sosie Mendoza, nauna ako sa sinihan yan. Dati ako Katniel, pero mula nang nag-cheat at sinaktan niya si Kat, nawalan ako ng gana sa kanya. Hay nako, Kat din ako. Sana maging sila na nga at deserving sila sa isa't isa. Mamatay kayo sa inggit sa Kat din. Ayan, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. At ngayon pa lang, ang dami ko na pong nakikita sa comment section na talagang from other countries pa, naluluwas para lang pumasaksihan yung bagong movie po ni Catherine at ni Alden Richards. Ngayon pa lang talaga, naghahanda na po sila. Kumbaga parang parang inihahanda nila yung sarili nila na kumbaga is kailangan pagdating na po yung November 13 is ready na ang ilan sa mga manonood para po talagang first natin na masaksihan ang kanilang pinaghandaan. Ano? Sabi naman ng isa pa, ganon, may pagbawal. Ang hirap pala ng sitwasyon ng Kat din. #Kat din, #hello love again. Pag nagkita yung dalawa, sobrang miss na nila ang isa't isa. True. Mas kung okay naman yun at mas makakabuti sa magiging movie nila, ganon talaga, kailangan ihihiwalay mo kasi yung personal mo dun po sa professional na trabaho mo, lalo na't ganun yung kanilang trabaho. At sabi pa ni Ma'am Shiru Tanyag sa Facebook po natin, totoo po Miss Dareds, grabing kababastos ng mga bashers ni Kat. Kaya sinasabihan ng tira-tira, laspag, bakit? Kasama ba sila araw-araw, gabi-gabi sa pagtulog at sinasabi nilang laspag ng isang Catherine Bernardo? Bakit hinahabol-habol hanggang ngayon ni DJ at sinasabi nilang tira-tira? Kung talagang mahal ni DJ si Kat, patitigilin niya ang ibang Katniel fans sa pambabastos kay Kat. Yun yung hinaantay natin na dapat sinasaway niya yung mga bashers laban kay Kat. And hindi nga may pagtanggol ni DJ si Kat. Sobrang bait lang po talaga ni Catherine at ng pamilya niya. Kung tutuusin, pwede nila itong idemanda at ipatrack ang IP address ng mga ito, pero deadma lang sila. Iba talaga ang may takot at paniniwala sa Diyos, lalong pinagpapala at iniingatan sa mga taong mapanghusga. Sa lahat ng mga bashers, wala tayong karapatang humusga sa kapwa natin. Diyos lang ang may karapatan humusga sa atin ayon sa ginagawa natin sa ating kapwa. God bless, always Kat din. Ayun. Salamat po Ma'am Shiru sa inyo pong palagi ang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.